ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matigas. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mag-isang tulog? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ngayon po'y araw ng Martes. Salamat po sa Diyos sa panibagong umaga, panibagong pag-asa na tayo po ay isinusurvive ng Panginoon sa bawat araw ng ating pong mga buhay. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa impila ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan din po ng ating Facebook page, UPC Bulan Church. At tayo po ay napapanood live sa Facebook Live. Purihin ang Panginoon
At ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na muli po tayo magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Saan man po kayo naroroon, mga kaibigan at mga kapatid, dito sa ating bayan, sa Bulan, maging sa buong Kabikulan, sa ating buong bansa, at maging sa ibayong dagat, mga kapatid. Marami tayong mga viewers online from different countries, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, samahan po kayo ng Diyos at ipagkaloob ng Panginoon sa bawat isa ang pagpapala at ang spiritual na privilege na tayo po ay makakilala sa nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga kababayan po natin dito sa bayan ng Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. At maging sa ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan. Good morning po sa ating mga kapatiran dyan sa lugar po ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo mamaya sa ating schedule for prayer meeting mamayang alas 3 ng hapon dyan po sa UPC Magsaysay Bulan. Good morning din po sa ating mga kapatiran dyan sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sumainyo po ang kalakasang espiritual at ang kagalakan sa paglilingkod sa Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Lalo na sa panahon ngayon na tayo po ay naharap sa krisis, mga kapatid. Nawa ay patuloy po nating ilagak sa Panginoon ang ating mga kabalisahan sapagkat ang Diyos ang higit na nagmamalasakit po sa atin. Good morning din sa ating mga kapatiran dito po sa UPC Iquirino Bulan. Ang biyaya at pagpapala ng Panginoon nawa ay patuloy po na sumaatin sa paglilingkod sa Diyos. Kasama na dyan ang mga pagsubok, mga kapighatian ng buhay. Sinabi na yan ng Panginoon that in this world we shall have tribulation, we shall have trials and suffering. Ngunit ang sabi ng Panginoon, be of good cheer, I have overcome the world. So, the Lord Jesus Christ encouraging us, mga kapatid, to be strong in whatever situation that we are facing. The Lord is still good, mga kapatid, at hindi siya kailanman lumilimot sa mga taong lubos na naglilingkod at nananampalataya sa kanyang pangalan. Purihin ang Panginoon at ang ating mga kababayan, patuloy po tayong manalangin sa panahon na may mga sitwasyon tayo sa buhay na hindi natin kayang lunasan in our own capacity, mga kapatid. Let us learn to trust in the Lord, mga kapatid, and to experience peace and rest, mga kapatid, in the presence of God. So sabi ng Panginoon, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Amen. Purihin ang Panginoon. At sa ating pong mga kababayan, inaanyayahan po namin kayo sa ating mga schedule ng gawain. Sa darating pong linggo, first Sunday of the month of April, meron po tayo muling malaking pagtitipon na gaganapin po araw ng linggo, alas 8 ng umaga, dito po sa UPC Compound, Iquirino Bulan, Sorsogon. So, pag-iisahin po natin muli ang 3 congregation na ating pinangangasiwaan. So, inanyayahan po natin ang ating mga listeners sa radio. Kung kayo ay dito lang naman sa Bulan, we invite you to join us, mga kapatid, in
celebrating the presence of God, mga kapatid. Muli nating punuin yung ating pinalaking building sa darating na linggo. Sama-sama po tayo, mga kapatid. First Sunday of the month of April. Praise God. At yan po ay alas 8 ng umaga. Sama-sama po tayo. At sa mga kapatiran, dali natin ang ating buong pamilya kasama ng ating mga invited visitors. At i-encourage natin lahat ng mga kapatiran na sama-sama po tayo, wala pong magliliban, kundi tayo po ay sama-samang magpupuri sa ating pong Panginoon together with our invited visitors. So, walang ibang kaligayahan ang mga tunay na anak ng Diyos, kundi ang pagkakatipon na ang niluluwalhati ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So sa mga listeners natin dito sa radio, sa Bulan, inanyayahan po namin kayo. Sama-sama po tayo. Subukan nyo pong makadalo kahit isang beses lang. Kung uulitin nyo o hindi na, kayo na po ang magdidesisyon yan. Ang mahalaga ay napagbigyan nyo po ng isang beses yung paanyayang makadiyos. Dahil alam naman natin, kahit nga yung mga paanyayang pangbisyo, alam nating masama, sinusubukan natin noon. Bakit hindi natin subukan yung paanyaya na alam natin from the very start na ang Panginoon ang maluluwalhati. Good morning kay Sister Marife Radumes, dyan po sa Barangay Butag, Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sama-sama po tayo sa darating na linggo dito po sa ating panambahan sa Iquirino, UPC Compound, Iquirino, Bulan. Praise the Lord. At sa lahat ng ating mga viewers online, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang mapagpala. Sister Lita Sultan, good morning. Sister Annie Rigor, Sister Jane Ioy watching from Zone 7. Si Mama Eden Nabua, good morning. Brother Andy Orozco, Sister Rose San Juan Pauyo, Amparo Balingit, thank you for watching from San Fernando, Pampanga. Sister Helen Hailo, Brother Joven de los Reyes Dazo, Sister Karina Gamon Gumaad, Bernardo Matelde Leda Sedugen, good morning. Sister Melher Rimando, sabi niya, good morning po, Pastor. God bless, watching from Dubai. Thank you sa everyday na programa mo na nakakapanood kami araw-araw. Praise the Lord. Sister Melher Rimando from Dubai. Naway ingatan po kayo dyan ng Panginoon. Di natin alam kung ano ang sitwasyon ngayon dyan sa Dubai. Gayunpaman, mag-pray lang po tayo, mga kapatid. Ingatan po ng Diyos ang inyong buhay at ang inyong pagsisikap ay pagpalain ng Panginoon. Just pray and have faith in God. Si Bert Lasin, good morning, watching from Australia. Ayan, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Brother Bert Lasin. Ayan, pakishare na lang ng ating episode ngayong umaga. Sister Margie Guetan Isiha, Sister Christy De Suyo, Brother Serafin Akiwo, thank you for watching. Brother Stephen Hunter Tihada, Francisca Sibiliana, thank you for watching. Sister Ann Bueson and family, dyan sa Biton. Sister Erlinda Bandoho Borak. Sister Marlene Gulyoso, thank you for watching dyan sa Tulatula Sur. Brother Michael Regidor, our technician, na nag-assist sa atin dyan sa New Gen FM. Brother Pen Tihada, Sister Yuli Albao, maging sina Brother J.R. Nedja and Sister Anna May Liodivico Nedja. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang Advincula family dyan po sa Sumagongsong. I-bless po kayo dyan ng Panginoon kung saan naging bisita po natin last Sunday sa gawain ng Panginoon. And we are praying for complete healing at nawa ay makalabas na ng hospital si Brother J.R. Advincula. Pagpalain kayo ng Panginoon, buong family. Sister Yuli Albao, Sister Helen Isip, si Ray Galo Sr.,
Pastora Sheila May Peñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia. Pagpalain kayo ng Panginoon. At Sister Mirna dyan sa Kuwait, kumusta po kayo dyan? Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Di natin alam kung ano ang sitwasyon ngayon dyan sa Kuwait. Gayunpaman, mag-pray lang po tayo. At ang Panginoon hindi siya magpapabaya sa mga taong nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Brother JP Flores, La Union, from La Union. Good morning. Praise the Lord. At maging si Cielo Nolasco Galabo, thank you for watching. Joe Lorenzo Acosta, maging si Sister Beth Frenila, good morning. At maging si Eutikio Almares, thank you for watching. Brother Ronald Galang Hipolito, Leonora Canillo, good morning. Brother Joe Lorenzo Acosta, Sonido Gutierrez Jennifer, thank you for watching. Si Brother Eutikio Almares, to God be the glory, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ingatan po kayo ng Panginoon dyan sa Middle East, sa Saudi Arabia. Okay. Leonora Canillo, watching from UPC Bakayan Church. Di ko alam kung anong bayan o anong probinsya yung Bakayan Church. Thank you for watching. Okay. Praise the Lord. Brother Joseph Di Maranan, thank you for watching. Sister Maricar Quintano, dyan po sa Masbate. Rodjon Sahor, watching from Palawan. Thank you for watching. At Sister Donna Hermino, ayan, kumari ko ito. Thank you for watching dyan po sa Blumentritt. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, pakishare-share na lang po mga kapatid upang marami pa ang mapagpala habang sila ay makakapanood ng programang ito. Ang iba marahil ay sa replay mga kapatid. Purihin ang Panginoon at ngayon po ay dadako na tayo sa salita po ng ating Panginoon. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aral natin ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong katapatan, kabutihan at kadakilaan sa aming po mga buhay. Sa panahong ito ng krisis, Panginoon, wala kaming ibang pag-asa kundi Ikaw. Lalo na't ang sitwasyon namin ngayon is beyond our control. Mga sitwasyon na wala sa aming kamay ang solusyon. Sa iyo namin ipinagkakaloob ang aming pagtitiwala ng aming mga buhay sa aming pong pang-araw-araw na pakikipagdigma, Panginoon, sa mga hamon ng buhay. Ikaw ang Diyos na tutulong sa amin to survive this kind of crisis na hinaharap po namin. Panginoon, dalangin din po namin yung mga nakakaranas ng karamdaman. Pagkalooban mo po ng kagalingan. Ganon din ang mga nakaranas ng kagipitan, lalo na ngayon sa patuloy na pagtaas ng halaga ng mga bilihin na mas nahihirapan na po ang nakakarami. We pray, God, for your divine provision sa lahat ng mga nananalangin ngayon na nasa kawalan. Ikaw po ang mag-provide ayon sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. At dalangin din po namin, Panginoon, na magligtas ka ng maraming mga kaluluwa na sa mga huling araw na ito ay patuloy na maipahayag namin ang iyong plano ng kaligtasan sa sino mang sasampalataya at tutugon sa iyong panawagan ng paglilingkod sa iyo. Patuloy kang kikilos, Panginoon. Mangusap ka po sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay na mula sa programang ito ay marami po ang magpasyang maglingkod sa iyo at tumanggap ng panawagan mo, Panginoon, na magtamo ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin din po namin ang aming mga kababayang OFWs
sa Middle East, dyan sa area ng Dubai, Saudi Arabia, Kuwait, at dyan po sa Qatar, at yung mga malapit sa Iran na kung saan apektado ng gera. We pray God to protect them habang sila'y nananalangin at dumudulog sa iyo. Pakinggan mo po ang kanilang mga panalangin. At pagpalain mo ang aming mga OFWs na naiipit sa gera sa Middle East. Pagpalain mo sila at proteksyonan ng iyong banal na kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin iniaalay ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa. I hope na na-share nyo na po ang ating episode ngayong umaga. So, upang marami pa po ang makapanood at mapagpala sa ating pong pag-aaral ng kanyang banal na salita. Tayo po ay dadako sa Word of God, mga kapatid. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan in the book of John chapter 12 verse 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutang ito ay may ingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal na salita. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, okay, dahil few days from now ay muli na naman pong gugunitain ng mundo ang tinatawag na kamatayan at pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang topic natin ngayon is about the benefits of being dead. Ang benepisyo ng pagiging patay. Pakinggan natin mabuti para maintindihan natin kung ano ang content nitong title na ating binanggit sa ating pag-aaral. It's about the benefits of being dead. So mula ngayon, mga kapatid, a few days from now ay aalalahanin na naman natin ang tinatawag na kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Nais ko lang i-clarify, mga kapatid, na hindi po totoo na Biyernes Santo ang kamatayan ni Kristo, mga kapatid. At lalong mali rin yung pag-alaala nito, yung kung pag-uusapan yung petsa, mga kapatid. Dahil kung kagaya ng ating kaarawan, kung ikaw ay nag-birthday, ngayon po ay March 31, Tuesday. The following year, magbe-birthday ka, hindi na Tuesday, kundi Wednesday na. At sunod naman na taon, pangatlong taon, Thursday na, Huwebes na.
Hindi nyo ba napapansin mga kapatid, na ang kamatayan ni Kristo ay laging itinatapat sa Biyernes Santo? Mga kapatid, kaya hindi po accurate when it comes to date, mga kapatid, hindi po pwede na laging Biyernes. Kung ang kamatayan ni Kristo ay ituturing ihalin tulad mo sa birthday, hindi ka pwedeng mag-birthday ng taon-taon laging Biyernes. Subalit dahil sa tradisyon, kailangan tumapat sa Biyernes Santo yung kamatayan ni Kristo. Nag-iiba-iba po yung petsa niyan. Nag-iiba-iba yung date. So, hindi po ako naniniwala na accurate yung paggunita, pag-alaala sa kamatayan ni Kristo. Kagaya ng example na binigay ko, kung ikaw ay nagbe-birthday ngayon, March 31, sa susunod na taon, kasi Martes ngayon ang March 31, sa susunod na taon, ang birthday mo na March 31 ay Miyerkules na po. At pag sumunod pa ng taon, ang birthday mo na March 31 ay Huwebes na. Pero bakit yung kamatayan ni Kristo laging Biyernes Santo tinatapat? Kaya ang nag-iiba-iba yung petsa, mga kapatid. Gayon pa man, hindi po ako tumututol sa pangyayari kasi yun naman ang pinaka-importante. Yung pangyayari, hindi po kung kailan nangyari at kung kailan aalalahanin o gugunitain, kundi ang pinaka-importante ay yung pangyayari na mayroong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. At ano ang benepisyo nito? Yung kamatayan ni Kristo, mga kapatid, ay naging kapakinabangan sa sangkatauhan. Sabi ng Hebrews, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Alam niyo po ba, na kung hindi namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, tayo ang nakatakda sa parusang kamatayan because the law, mga kapatid, said in the book of Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tanong, sino ba ang makasalanan? Tayo. So, therefore, tayo ang dapat magbayad ng kamatayan. But because of God's love, in the book of Romans 5:8, God commandeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So, kaya yun ang title natin, ang benepisyo ng pagiging patay. Ang unang tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesukristo. He died in order for us to live. Siya'y namatay nang sa ganon tayo po ay mabuhay. Dahil supposed to be tayo ang magbabayad ng kasalanan natin. At ang kabayaran daw ng kasalanan, sabi sa batas ng Diyos, kamatayan. Yung batas na yun hindi pwedeng hindi masunod. Mga kapatid, hindi uso sa Diyos yung bend the law. Mga kapatid, hindi kagaya ng isang senador ng ating bansa na siya ang pasimuno ng pagbabaluktot ng batas. Kaya binabansagan siya ngayon na Senator Bend the Law. Binibend nila yung law
para maging pabor sa kanilang personal interest, mga kapatid. Sa Diyos, bawal ang bend the law. The wages of sin is death. That's the law, mga kapatid. Kaya nga kailangan si Kristo mamatay sa krus kasi yun ang batas, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang kaibahan nga lang, hindi tayo ang pinagbayad sa ating kasalanan. Binayaran ni Kristo ng kanyang kamatayan yung ating mga kasalanan. Dahil ang batas ay batas, the wages of sin is death. But the gift of God as a result of His death, the gift of God as a result of the death of Jesus Christ in His humanity. Kasi namatay si Kristo hindi sa pagiging Diyos. Namatay si Kristo sa pagiging tao niya. Kasi si Jesus Christ ay totoong Diyos at totoong tao. Ang namatay sa krus ay hindi ang pagka-Diyos ni Jesus Christ, kundi ang pagiging tao lamang ni Kristo. So in His humanity, He died because the wages of sin is death. Yun yung pinakakabayaran, mga kapatid. At ano ang resulta? Ang resulta ng kamatayan ni Kristo ay katubusan natin, mga kapatid. Dahil hindi natin pwedeng iligtas ang ating mga sarili dahil lang tayo ay mabuting tao. Hindi po natin kini-question yung pagiging mabuting tao. Dahil dapat lahat tayo mabuting tao. Pero hindi tayo maliligtas sa pagiging mabuting tao lamang natin. Dahil kahit ang pinakamabuting tao sa mundo, makasalanan pa rin yan sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ang benepisyo ng kanyang kamatayan, katubusan natin, mga kapatid. At kung ating uunawaing mabuti, binasa natin kanina yung seed. Ayan, yung verse sa Bible about yung binhi. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. Ayan. 'Di ba yung pag nagtanim tayo ng, for example, mais, para mas maintindihan natin, kasi wala pong trigo dito sa atin. Aywan ko kung nabubuhay ba yung trigo dito sa ating bansa. Wala akong gaanong idea. Pero ang nakikita ko, mais, palay, ayan, at iba pang mga puno na itinatanim ay buto. Kapag ang seed ay inilagay sa lupa, mamamatay yon na mismong literal na seed, pero mula sa kanyang pagkamatay ay uusbong ang panibagong sibol na yon ang magdadala ng bunga. For example, mais. Yung itatanim mo, mamamatay na yon. Di mo na yon makikita muli. Pero mula sa kanyang kamatayan ay sisibol, uusbong yung panibagong dahon. Ayan, kung sa mais. At lalaki ng lalaki yon at siya na ang magdadala ng bunga. Alam nyo ba, si Jesus Christ ang tinutukoy doon? Sa binhi na inilagay sa lupa, nilibing. Yan, di ba? Pag nagtatanim po tayo ng mga binhi, for example, mais, ay
inilalagay yan sa lupa, tinatabunan pa nga yan ng almost 2 inches, mga kapatid. Pag nagtatanim kami ng mais, tinatabunan yan ng mga nagtumutusok sa lupa ng mga 2 pulgada at tatabunan ng lupa. O mga hanggang 3 inches, mga kapatid. Tatabunan ng lupa. Mamamatay na yung mismong buto ng mais na nilagay mo doon. Kung 3 piraso yan o 2, basta yung literal na buto, mamamatay na yon. Hindi mo na yon makakain. Hindi mo na yon makikita. Pero mula doon sa kanyang kamatayan, sisibol ang panibagong mais na magdadala ng 100 times na bunga. Kaya si Jesus Christ, hindi niya ipinagkait ang kanyang kamatayan. Dahil ang daming magkikinabang. Tayo, ang buong sangkatauhan, ang naging bunga ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Now, sa spiritual, mga kapatid, na aspeto ng ating buhay, hindi tayo maliligtas dahil lang tayo ay mabuting tao, matulungin sa kapwa. Hindi po masama ang mga bagay na yan. Dapat lang na ginagawa natin yan. Pero hindi po yan ang sukatan ng kaligtasan. Ang sukatan ng kaligtasan, yung tinatawag na finished work of Calvary. Yung trinabaho ni Jesus Christ, mag-isa yung ating to prepare our salvation. Upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa paglilingkod sa Kanya. Dahil kahit anong gawin nating kabutihan, hindi natin maililigtas ang ating sarili. Ang kaligtasan natin ay bunga ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nung namatay si Jesus Christ, mga kapatid, ito ang nagbigay ng pag-asa sa atin. Nais ko lamang pong medyo lumalim tayo pagdating doon sa kamatayan ni Jesus Christ. Alam nyo po, mula pa man sa kapanganakan ni Jesus Christ, ay gusto na siyang patayin ng kaaway, ng dyablo. Ginamit ng dyablo si Herodes upang sa kapanganakan pa lang ni Jesus Christ. Di ba, mga kapatid, kung babasahin nyo ang first chapter of Matthew, nung ipanganak si Jesus Christ sa Bethlehem, ay kinutsaba ni Herodes yung mga wise men. Sapagat itong mga wise men ay hinahanap nila si Jesus Christ. At ang sabi ni Herodes, pag nasumpungan nyo, kinausap niya yung mga wise men, pag nasumpungan nyo ang bata, ay ipagbigay alam nyo sa akin upang ako ay pumaroon at sumamba din sa kanya. Pero palibhasa ang mga wise ang kinausap ni Herodes, hindi sila nakinig kay Herodes, sapagkat nung nasumpungan nila si Jesus Christ, yung sanggol, ang pinakinggan ng mga wise men ay ang banal na espiritu na kumausap sa kanila na huwag na kayong babalik kay Herodes dahil may masamang balak upang patayin ang bata, yung sanggol na si Jesus Christ. Kaya alam nyo po, sa paglilingkod sa Diyos, kung ikaw ay wise, hindi ka makikinig kay Herodes. Ang pakikinggan mo ay ang bulong ng banal na espiritu. Yung mga pantas, yung mga matatalino, hindi yan nakikinig sa sulsul ng kung sino, kundi nakikinig yan sa tinig ng Panginoon. At ako'y naniniwala na marami tayong mga tagapakinig ngayon na mga wise. Huwag kayong makinig sa opinion ng iba against the will of God. Nagpapasya kayo maglingkod, may mga opinion na maririnig kayo laban sa paglilingkod sa Diyos. Yan po ay kagaya ng tinig ni Herodes. Kung kayo ay pantas, hindi kayo makikinig kay Herodes. Ang pakikinggan nyo ay ang pangungusap ng ating Panginoon. So nung masumpungan ng mga wise men ang sanggol na si Jesus Christ, hindi na sila bumalik kay Herodes dahil may masamang balak si Herodes
sa batang ipinanganak na si Jesus. Kaya makikita natin yung pattern ng plano ng dyablo. Bata pa lang si Jesus, gusto na siyang puksain, gusto na siyang patayin. At nagtagumpay nga ang dyablo na patayin si Jesus. Pinako sa krus, pinarusahan. Alam niyo mga kapatid kung gaano katalino ang Diyos? Yung panggigigil ni Satanas na patayin si Jesus, yun ang ginawang paraan ng Diyos na kapag namatay si Jesus, matutubos ang sangkatauhan. You see the wisdom, mga kapatid, yung brilliance, mga kapatid, na yung matalinong kaisipan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, my ways are different from your ways, and my thoughts is different from yours. So paano mag-isip ang dyablo? Palpak, mga kapatid. Akala niya kapag napatay niya si Jesus, tagumpay na siya. Nagdiwang ng 3 araw ang kaharian ng dyablo, mga kapatid. Nung napatay si Jesus, napako nila sa krus, nagdiwang sila. Akala nila ay tagumpay na. Pero ang hindi nila alam, yung pagpatay nila kay Jesus Christ, gigil na gigil silang patayin si Jesus, yun pala ang magiging way na ang kamatayan ni Jesus ay magiging pantubos sa ating mga makasalanan. O di, talo ang dyablo, mga kapatid. Hindi niya naisip, akala niya ang mga tao ay makukuha niya na lahat, mga kapatid, dahil mapapatay na si Jesus Christ, magtatagumpay na sila. Akala nila yung mga tao ay makukuha na ni Satanas lahat. Pero ang hindi niya alam, yung panggigigil niyang patayin si Jesus ay yun ang ginawa ng Diyos na paraan para maging katubusan ng mga taong makasalanan. So that's why our title is The Benefits of Being Dead. Nung namatay si Kristo, alam nyo, in His human nature, nanalangin sana siya sa Ama na wag naman sana itong mangyari sa Kanya. When He prayed at Garden of Gethsemane, nanalangin siya sa Panginoon o sa Ama. In His human nature, nagpray po siya. Na ang sabi niya, Ama, kung maaari ay lumagpas sa akin ang sarong ito. Yung kamatayan ang tinutukoy niya, mapaparating na. Si Judas ay ipagkakanulo na siya. Alam ng Panginoon yon na paparating na ang pangyayari. Kaya nanalangin siya ng gusto na kung maaari ay lumagpas sa kanya ang magiging kaganapan na yon. Subalit ang sabi niya, gayon paman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ang kalooban ng Diyos Ama ay kailangan talaga mamatay ang kanyang physical. Because Jesus Christ, He was born to die. As sacrifice, mga kapatid, for the atonement, for the redemption of our sins. Yun talaga, nakatalaga siyang ipanganak para mamatay sa krus ng Kalbaryo upang maging katubusan. Dahil ang benepisyo ng kanyang kamatayan ay katubusan natin, mga kapatid. Kaya nga hindi pwedeng gaya-gayahin ng kung sino-sino na lamang yung kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo dahil hindi po yan ikalulugod ng Diyos. Insulto sa Diyos na taon-taon gagaya-gaya ka na magpapapako sa krus. Sino ang ililigtas mo? Kasi si Kristo nung ipinako sa krus, iniligtas niya ang buong mundo. Ikaw na maggagaya-gaya, magpapapako sa krus, ang tanong, sino ang ililigtas mo? Si Jesus Christ, nung ipinako sa krus, banal na dugo ang bumuhos. Ikaw na magpapapako sa krus, mayroon ka bang holy blood? O baka naman high blood ang mayroon ka? Hindi po yun inutos na gayahin. Dahil wala pong makakapaggaya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. At isa pa
nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, isa sa 7 last words na winika ng Panginoon ay ang katagang, "It is finished." Tapos na. Si Kristo mismo ang nagsabi nung nakabayubay siya, "It is finished." Pero pagdating sa relihiyon, to be continued. Tuloy-tuloy ang pagpapapako sa krus, taon-taon. Dapat sinasaway yan sa relihiyon. Dapat yan ay ipinapaliwanag. Hindi nyo kailangang ulitin at gayahin ang pagkapako sa krus ni Kristo. Kundi ang dapat ay unawain natin kung ano ang layunin, bakit siya napako sa krus. Hindi para i-imitate or gayahin, kundi unawain mo bakit siya namatay sa krus. Siya'y namatay upang ikaw ay mabuhay. Siya'y nagdusa upang ikaw ay lumaya. Sabi pa nga ng Panginoon sa pamagitan ng Apostol Pablo, bagamat siya'y mayaman, He became poor in order for us to be rich. Siya yung replacement sa atin pagdating sa pagdurusa, mga kapatid. Na tayo ang dapat magdusa, inako niya. Siya na nga ang nagdusa, tapos magdudusa ka pa. Di walang pakinabang, walang halaga yung ginawa niyang pagdurusa kung nagdusa na siya para sa'yo, tapos nagdusa ka pa. Para kanino yung pagdurusa mo? Sana maunawaan natin yun, mga kapatid. Tiniis niya ang kaparusahan para tayo ay mabuhay sa kalayaan. Kaya mababaliwala yung kamatayan ni Kristo kung ikaw na pinag-alayan niya ng buhay ay hindi naglingkod at ikaw ay mapapahamak din naman pala. So, useless yan, mga kapatid. Kaya wag nating gawing walang halaga yung ginawa ni Kristo. Na para bang uulitin mo, Panginoon, ulitin ko pagpapako kasi walang bisa sa akin yung pagkapako mo sa krus. Kaya ako magpapapako din. Yan po ay insulto sa Panginoon. Hindi dyan natutuwa ang Diyos, mga kapatid. At kung talagang seryoso kang gayahin, edi tutuhanan mo na. Si Kristo nung pinako sa krus, siya po ay namatay. O dapat mangyari din yun sa iyo. Si Kristo nung pinako sa krus, inilibing. O dapat mangyari din yan sa iyo kung gagaya ka. Si Kristo nung pinako sa krus, nabuhay na maguli sa 3 araw. Ay dapat mangyari din yan sa iyo. Para perfect yung pagkagaya mo. At hindi naman kasi kailangang gayahin. Ang kailangang unawain. Isa puso at isa buhay. Yung pinakalayunin kung bakit siya napako sa krus at namatay. Para sa ating katubusan. That's the benefit of being dead sa panig ni Jesus Christ. At bukas ay ipagpapatuloy natin yung part 2 nito. Paano ba tayo mamuhay na mga pinag-alayan ni Kristo ng banal na dugo sa krus ng Kalbaryo? Ano ba ang buhay na gusto niya para sa atin? Kaya siya nagpakahirap. Kaya siya tumanggap ng parusa na dapat naman sana ay sa atin yun. Para ano, mga kapatid? So bukas, ipagpapatuloy po natin yan. So hanggang dito lang muna yung ating pagtalakay at nawa ay may natutunan po kayo, mga kapatid. Si Jesus Christ ay namatay upang tayo ay mabuhay. At ipagpatuloy natin bukas yung talakaying ito. Meron pa akong magandang puntos, mga kapatid, na gusto kong maiwan po sa inyo sa part 2 ng ating pagtalakay. Pagpalain kayo ng Panginoon. For the meantime, tayo ay magtatapos dahil ang oras po natin ay tapos na. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na sumainyo, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan, nagpapasalamat sa biyaya mo at pagpapala. Salamat sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ito ay once and for all. Ibig sabihin, hindi ito kailangang ulit-ulitin
ng kung sino na wala namang mandato na gawin ito. Tanging ikaw lang ang mayroong mandato na ipanganak para mamatay sa krus para sa katubusan ng sangkatauhan. Maliban sa iyo, Panginoon, wala nang iba pa na naatasan na gumawa nito. Ikaw lamang. Dalangin ko, Panginoon, na nawa ang benepisyo ng iyong kamatayan ang siyang maunawaan ng aming mga kababayan. Na hindi para ulitin yung eksena ng pagkapako sa krus, kundi ipamuhay ng bawat isa ang kalooban mo bilang pagpapahalaga sa iyong sakripisyo na naranasan sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pangunawang iyong ipinagkakaloob at sa pagpapatuloy ng paksang ito bukas. Nawa ay magawa rin naman namin yung part namin. Ngayon kami ay mga tinubos mo na. Anong buhay ang ine-expect mong ipamuhay namin? At bukas ay amin pong tatalakayin yan sa tulong at patnubay mo, Panginoon. Ay maunawaan ng aming mga kababayan ang iyong banal na kalooban. Pagpalain mo ng kagalingan yung mga may karamdamang taglay ngayon. Sinabi mo sa iyong salita, sa pamamagitan ng iyong mga latay na tinamo sa krus ng Kalbaryo ay may kagalingan ang sinumang sumasampalataya sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos. Luwalhatiin, sambahin ang iyong dakilang pangalan in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan mo po ang mga kababayan sa panahong ito ng krisis. Nawa ang kanilang pagtawag sa iyo ay may kaakibat na commitment, pananampalatayang may pagsunod. Hindi mo ito babaliwan. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa darating na linggo, first Sunday of the month of April. Magsama-sama po tayo, mga kapatid, alas 8 ng umaga sa ating malaking pagtitipon dito po sa UPC Compound, Ikirino, Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa ang paanyayang ito ay ipangusap ng Diyos sa inyong mga puso at magsama-sama po tayo, mga kapatid. Yan po ay paggunita ng Pasko ng Pagkabuhay, mga kapatid. At yan po ay bigyan natin ng pansin sa ating pong mga panahon, sa ating atensyon. Magbigay tayo ng paglilingkod na nararapat sa Diyos. So, sa darating na linggo, alas 8 ng umaga dito po sa UPC Compound, Ikirino, Bulan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga at abangan nyo po yung part 2 nito bukas. Maraming salamat po at muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.